Marami sa ating mga mamamayan, lalo na ang mga kabataan, ang hindi alam kung ano ang kasaysayan ng EDSA. Ano nga ba ang dating pangalan ng mahabang lansangan na ito? Alamin natin ito sa report ni Fred Monteza. Ano nga ba talaga ang EDSA? Isang mahabang kalsada o kalsadang may mahabang istorya? Marami sa ngayon ang hindi nakakaalam kung ano ang kasaysayan sa likod ng tanyag na kalsada o maging ng ibig sabihin ng salitang EDSA na Epifanio de los Santos Avenue na animoy isa na lamang itong nakaraan na nalimutan na ng kasalukuyan. Noong dekada 50, kilala ang EDSA sa pangalang Highway 54 at pagsapit nga ng April 7, 1959, matapos maipasa ang Republic Act No. 2140, tinawag itong EDSA. Ngunit sa pagsapit ng Pebrero 1986 mula sa isang mahabang kalsada ay naging bantayog ito ng mahalagang pangyayari sa ating bansa. 7 ng Pebrero nang magkaroon ng snap election gaya ng inaasahan, tumakbo si Pangulong Ferdinand Marcos niyang nakatapat ang may bahay ni Senador Ninoy Aquino na si Corazon Aquino. Nanalo si Marcos sa bilangan ng COMELEC habang sa quick count ng NAMPREL si Cory ang nanalo sa halalan. May mga ulat ng dayaan kaya naglabas ng pahayag ang CBCP na kinukundina ang halalan at nag-walkout ang mga canvasser ng COMELEC sa bilangan sa Bataasang Pambansa. Kinabukasan, Pebrero 22, nagpatawag ng press conference ang dating Defense Minister na si Juan Ponce Enrile at AFP Vice Chief of Staff Lieutenant General Fidel Ramos at nagulat ang lahat ng mga panahong iyon nang ihayag ang dalawa na sila ay kumakalas na sa kampo ni Marcos at kinikilala nila na si Cory ang tunay na nanalo sa eleksyon at sunod-sunod na nga ang pag-aaklas ng mga dating kaalyado ni Marcos laban sa kanya. At ng gabing iyon, maraming mga Pilipino ang nagtungo sa EDSA dahil na rin sa panawagan ni Jaime Cardinal Sin sa Radyo Veritas na barikadahan ng Krame at Campo Aguinaldo. Sa pagsapit ng Pebrero 23, nagsanib puwersa sina Ramos at Enrile, binaybay ng Defense Minister ang EDSA patuwid sa Krame. Sa pangunguna ni Ramos at Enrile, kasama yung mga Pilipino sa EDSA, nagtapat ang mga ito at ang mga loyalista ni Marcos na animoy simula na madugong bakbakan. Pagtilaok pa lamang ng manok noong Pebrero 24, nagkaroon ng tensyon matapos mapasok ng mga loyalista ni Marcos ang Campo Aguinaldo. Nang araw ding iyon, nagpakawala ang ilang sundalo ng AFP ng bomba sa Malacanang. At marami sa mga miyembro nito ang nag-aklas at umani sa mga taong nais mapatalsik sa pwesto si Marcos. At sa pagsapit nga ng Pebrero 25, dahil sa mga Pilipinong nakipagbaka upang makalaya sa 20 taong diktatorya ng Reymen Marcos, na nagtipon-tipon sa EDSA, nakamit ang inaasam na kalayaan. Nang araw na iyon, ang EDSA ay naging mahalagang simbolo ng kalayaan. Bumaba sa pwesto si Ferdinand Marcos at formal lang nanumpa si Cory Aquino bilang Pangulo at bilang ina ng demokrasya. Ang dating kalsada ay naging isa na ngang simbolo ng pagkakaisa ng mga Pilipino. Sa kapwa nilaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Fred Monteza.